Boss? Spray all of that inside my plane. Masyadong pangit sa pang-amoy ko ang amoy ng babaeng yung dumaan dito. Anik to, sakalang naintindihan ni Mr. Kim. Mukhang may tao na namang napunta sa bad side ng boss niya at malaki ang porsyentong matanggalan ang taong yun ng trabaho. Sinunod niyang utos ng boss at nilibot sa buong lugar. Saka inisprayan. Matapos ay nagpaalam na siya at saka muling bumalik sa kinaupuan niya. Napaisip siya sa sinabi ng amo niya. Sa tagal niya na nagtatrabaho, alam niyang pinakaayaw nito ay ang makukulit na tao. Minsan lang ito magsalita at ayaw ng paulit-ulit. Di rin diretsahan ng mga salitang lumalabas sa bibig at talagang kailangan mong pag-isipan. Malaki ang porsyentong babaeng tinutukoy nito ay isa sa 3 stewardess na nasa loob ng plane. Napatango si Mr. Kim. Inalala ang mukha na nakasalubong na stewardess. Kakausapin niya na lang ang taong nagmamanage si aircraft. Napahikab si Ella. Tila tuwang-tuwang niyakap ang comforter na nagbibigay init sa katawan niya. Dito nagising pero mukhang masyeto sa panaginip niya. Tumaas ng bahagya ang sulok ng labi ni Blake na agad na natigilan. Napailing siya at muli sanang iidlip nang marinig niya ang katabi. May sinasabi habang tulog ngunit hindi niya maintindihan. Tila ito may kaaway sa panaginip habang tinataas ang kamay na dahan-dahan namang binababa ni Blake tsaka muli itong kinumutan. Just like a bratty kitten. Gabi na makalapag kami sa Moscow, Russia. Bumaba kami ng sasakyan na si Mr. Kim pa rin ang driver at tuminto sa isang mamahaling hotel. Nanliliit ako sa laki nun, pero kailangan professional. Kunwari hindi ako naa-amaze. Tulad nitong bato sa tabi ko. Miss Guerrero, ako na ho sa bahagahin ninyo. Ani Mr. Kim kaya nitian ko siya. Salamat. Marami ka pang bubuhatin papasok. Si Mr. Montreal na naunang pumasok sa loob ng hotel. Nanigas ng ngiti ko at walang nagawa, kundi tanggihan si Mr. Kim at magpasalamat na lang. Hayop ka talaga. Sinara ko ang payong at nalagay yon isa sa mga rack sa loob ng hotel. Dala-dala ang 2 bagahe, sinundan ko si Mr. Montreal sa reception. Kahit sang parte tingnan, mukha pa rin akong muchacha niya. Russian ang salita nila at mukhang maalam naman si Mr. Montreal. Ang kaso ako naman ang walang maintindihan. Matapos mag-usap, napatingin siya sa akin. Kaya hindi ako nagpatinag ngayon at tiningnan ko rin siya. Oh, wag mong sabihin isa lang kwartong available at pang isahang tao lang yon. Napaka-cliche niyan ha? Ganun na nga. Natawa ako ng peke at pabirong tinapik sa braso na agad naman niyang inilayo. Arte ah, wala akong virus oy. Huwag ka magbiro ng ganyan, Mr. Montreal. Imposibleng hindi ka agad magpa-reserve na nasa Pilipinas ka pa lang. Wala siyang sagot. Bumaling sa receptionist at muling nakipag-usap. Aba, napatango receptionist at ako naman ang binilingan. I'm really sorry ma'am, but due to some emergency we need to give the other rooms to our other important guest. It'll also be hard to find another hotel at this moment. Marunong naman pala mag-English. Napahagat ako sa labi bago napatingin sa labas. Mas lumalakas ang ulan. Tiningala ko si Montreal. Ladies first. Ako na lang dun sa kwarto tas maghanap na lang kay ni Mr. Kim na ibang hotel. Di ko alam saan ko nakuwang lakas ng loob para sabihin yon. Pero well, wala akong magagawa at nasabi ko na. Tumaas lang isang kilay niya at saka tiningnan ng kamay ko na kumapit na sa sleeves niya. Mabilis kong tinanggal. Nasaan ang equality doon? Anong equality pinagsasabi mo? Napailing siya at tinuro ang sarili niya. I am your boss and you? Sa kanya binaling ang hintuturo niya. Miss Guevara is currently my second personal assistant which is below me. Pwisit. Eh di wow! Namako niyang susi sa receptionist, agad siyang naglakad sa elevator. Ako naman dala-dalagang bagahe, lumapit sa exit para lumabas sana, kaso natigilan ako sa lakas ng ulan at hangin na pabugso-bugso. Kahit isama ko pa si Mr. Kim, mukhang mahirapan kami sa daan. Hindi ko rin gustong maging basang sisiw sa labas. Great! Ines na humigpit ang hawak sa 2 kong maleta. Sa dinami-rami ng araw na po pwedeng bumagyo, bakit ngayon pa? Tumalikod akong muli ngunit ngayon para sundan ang mokong na yon na nakapasok na sa elevator. Kaya bago yun sumara, pumasok na ako. Mr. Montreal? Nilawakan ko ang ngiti ko sa labi. Would you mind? I'll stay for just 1 night. Kapag humupa na yung ulan, maghahanap na ako ng panibagong hotel. Wala siya naging imik pero mukha namang hindi siya tutol. Maya-maya ininto niyang elevator sa floor ng hotel room na nakatoka kay Mr. Montreal. Nang lumabas siya, agad ko siyang sinundan. Kumakabog ang dibdib ko sa hindi ko maunawa ang dahilan. Pinasok niya ang susi sa doorknob. Bala ko naman na magbiro na marunong pala siyang magbukas ng pinto bago ako
Magbiro na marunong pala siya magbukas ng pinto. Kaso wag na lang at baka mapunta pa sa kung saan. Pumasok siya sa loob. Siyempre pumasok na rin ako. Malawak ang loob. Kita magandang tanawin sa glass door ng veranda. Malaki ang kama at puro ng kulay ginto at silver ang loob. Lalo tuloy ako nagmukhang elegante ang kwarto. Halatang pang mayaman. So lumapit ako sa malaking couch sa paanan ng king size bed at saka yun tinap. Dito na lang ako? Wala siya naging sagot. Tayong tunog lang ng pagtatanggal niya ng wristwatch at pagpatong nun sa table. Ang maririnig sa loob. Tila yon umi-echo sa pandinig ko. Kahit sino yung mapapanisa ng laway kung dito ang kasama mo. Naparunok ako at saka sinulapan siya ng tingin. Awkward! Uso kasing sumagot sa mga kausap, okay? At dahil malapit na ako mawalan ng pasensya, pinaghirapan ko pang ipunin kanina, nalingon ko siya mula sa pagkakaapo sa couch. Ano ba? Ikaw yata may problema sa akin. Let's talk then. Napaurong ako sa couch nang lumapit siya at naupo sa pang-isahang sofa, katabi ng kinaupuan ko. Humawi ang kamay niya sa sariling buhok. Buwaba ang mata ko sa leeg niya at hindi sinasadya, mapansin na hindi rin maayos ang pagkakabotones ng polo niya. Okay, then let's talk. Just talk. Good. Hindi mabasa ni Elang iniisip ng kaharap. Umupo siyang tuwid at inayos ang posisyon niya. Sana lang dito sa pian ng kabaliwan ngayon. If it's about your schedule tomorrow or for this week, naisulat at nihanda ko na. Mr. Kim already gave me the important task that we should be done. Nanatiling nakangiti si Ella habang pinapanood ang lalaki na gusto raw makipag-usap sa kanya, pero tila naman di interesado sa mga sinasabi niya. Kinuhang champagne glass at saka sumimsim ng wine. Dahan-dahan ito yung iniikot nang di pa rin tinataas ang tingin. No, not that. But I'm really thankful that you accepted my invitation. Gusto niyang mapairap. Hindi ako ang tumanggap, kung hindi ang mga halimaw sa bahay namin. Then anong gusto mong pag-usapan? Binasa nitong mapupulang labi at sa kanya tiningnan sa mata. A proposal? Not for your father, but for you. Proposal? Nanuyaan siya ng balahibo na makita ng pangiti ng lalaki. May kakaibang dilim sa mga mata nito na hindi magustong makita ni Ella. I have quite taken a liking to you, Ella. Pinatong ang siko sa armrest at nangalumbaba. Nangunot ang noon niya at saka natawa ng bahagya. Stop joking around. Magpahinga ka na lang, pagod lang yan. Tatayo na sana siya upang pumunta at makapagbihis sa banyo nang maramdaman niya ang paghila sa kanya ni Blake. Napaupo siya sa kandungan nito dahil sa lakas noon. You, don't turn your back at me when I'm still talking to you. Malamig na anito na mailipat sa tabi niya ang tenga. Nagpumigla si Ella ngunit mas din na nito ang pagkakahawak sa katawan at palapulsuhan niya kaya wala siyang nagawa kung hindi ang samaan lang to ng tingin. You're so good. Ito lang ba ang kaya mo? Ang pilitin ng isang babaeng sumunod sa gusto mo. Handa akong tulungan ang pamilya mo. Business? I can help you with that. You'll make your father proud. I can help you with everything. In return, I don't need your help. Nilagay niya ang palad sa dibdib nito at pilit tinutulak ang lalaki, ngunit wala iyon naging talab. Inilagay niya ang palad sa dibdib nito at pilit tinulak ang lalaki, ngunit wala yung naging talab. Kaya inis niya itong tiningala. I don't need anyone's help. Are you sure? Yes, mabilis sa sagot niya. Isa pa, aren't you my father's best friend? It's understandable that you should help your friend. Yeah, and I already did. But your father is just too greedy, isn't he? Of course, if he asks for more, dapat niya akong bayaran. I'm a businessman. I don't help anyone for free. I'm not a charity. Even if they're my friends or family, Ella. Ask more. Ano naman ang katangahang ginawa ng ama niya? Tinitigan ni Blake ang babaeng nasa kandungan niya. Tila ito isang kuding na panginin niya ng todo ang angel sa kanya. He will do everything he can. Kung hindi siya mapagsasawaan ng babae, kahit ang matikman tong mali ay gagawin niya. I'll pay you. You want compensation? How much? Iniinsulto mo ba ako? Humigpit ang kamay nitong nakahawak sa bewang niya, kaya nangawi si Ella. I'm wealthy enough to buy you and your family's life. Nagtagis ang bagang ni Ella. Then what do you want? Be my, what do you call that? Bed partner? No. Friend will also be good. How about that? Nilapit ang labi sa mukha niya, ngunit agad niyang iniwasan. Ginagago mo ba ako? Natawa siya ng pagak. Kung makawala lang talaga siya ngayon sa hawak nito, iyahambalos talaga niya ang glass table sa pagmumukha ng gonggong.
Lalo pang lumawak ang ngisi ni Blake sa labi. Binitawan niya si Ella na agad tumayo, tsaka lumayo. Hinimas-himas ang palapulsuhang namumula. Namumula ang mata nito sa galit ngunit walang pakidon si Blake. Tumayo rin siya at saka tumaling hinigit papalapit sa katawan niya. Wow! Anong gagawin mo dyan? Natatawang aniya na makakita ang hawak na figurin ni Ella na mabilisan itong nahablot sa kung saan. Fuck! May diin ang boses ni Ella na mahigpit pa rin ang hawak na figurin ngunit mas lalo siyang nag-alboroto sa galit nang marinig ang mapang insulto na tawa ng lalaki. Yeah, let's do that. Naniga si Ella ng mabilis na kalapit sa kanya si Blake at bigla nitong hablutin ang figurin sa kamay niya tsaka hinagis iyon sa kung saan. Mas lalo niyang naramdaman ang init ng katawan ni Blake dahil sa lapit nila kaya't napakagat-labis siya para pigilan ang namumuong tensyon niya sa katawan. Kahit kailan hindi ako papayag sa proposal mong yan. Why? Pareho naman tayong makikinabang. Na madaramdam ni Ella ang pag-amoy nito sa leeg niya sabay ng paglalaro ng daliri nito sa buhok niya. I can give everything to you. Jewelries, power, money, your family's assets. Anything as long as you agreed, Ella. I hate you. Humigpit ang kapit niya sa balikat ng lalaki nang maramdaman sa leeg niyang mainit itong paghinga. Hindi ka ba nandidirin handa ka makipagpalitan ng laway sa anak ng kaibigan mo? How old are you? Stop acting like a child and grow up. If someone says no, then it's a no. Natigil si Blake sa paghalik sa leeg ni Ella, tsaka kunot ang noong tiningnan ng dalaga. Why would I? You are already an adult, and why? Why are you saying that as if we did not had make love in the first place? After I used you, then I let you go. Naramdaman ni Ella ang palad nitong patungo sa loob ng blusa niya. Sabayan pa ng matiim na pagtitig ay muli siyang kinilabutan. Hindi pa ako umuoo sa proposal mo. Then let's do it first. Maybe after that you will have your answer. Nanlaki ang mata ni Ella nang maramdaman ang marubdob na paghalik sa kanya ng lalaki. Nagpumigla siya ngunit muli nitong hinawakan ang dalawang braso niya. Pinanayuan ng balahibo si Ella sa kiliting kumalat sa buong pagkatao niya. Ramdam niya kung paano nagdumikot ang mainit at madalas na bagay na iyon ay pinasok nito sa loob ng bibig niya. Naipikit niya ang mata para pigilan na nagbabadyang luha. This is sexual harassment. At mas lalo siyang naiinis sa konong reaksyon ng katawan niya sa mga haplos at hawak ng lalaking nasa harapan niya. Tinapakan niyang paa nito para sana makaalis, ngunit wala itong naging reaksyon. Mas lalo lang naging malalim ang paghalik nito sa labi niya. You! Halos mapugtong hininga ni Ella nang humiwalay sa kanya si Blake. Pareho silang namumula at habol ang hininga. You're crying again? Salubong ang kili ni Blake nang matigilan dahil sa mga mata nitong namamasa. Do you think that will work for me again? If I ever knew that this would happen to me after doing that in that bar, I won't make those random peeking for you guys. Panay ang pagtulo ng luha sa mata ni Ella. Tiningala niya si Blake. Puro ng sama ng loob ang makikitang emosyon sa mata ng dalaga. I hate you. You're always sexually harassing me. Last time, you also did this to me. Ano bang mali ang nagawa ko? Dinuro niya si Blake sa dibdib. I just did that to have fun. Bakit? Have fun? Nagpantay-gantengan ni Blake na marinig ang sinabi ni Ella. Then why don't you offer yourself again to me for free? It will also be fun this time. Bakit ba parang galit na galit ka? I am already an adult. Going to bars and doing some adult stuff is not a sin. Sadyang ikaw lang natipuhan ko doon. Humihikbing aniya. I am just really tired that time. All of them are pressuring me. I want to have fun. I want to be happy and at least do something about that. I want. Bakit pati ikaw pinahihirapan ako? If you don't like me, then don't. If you hate me because of what I did, please, I'm sorry. I really don't know you that time. That's not on purpose. I'm sorry. Tila sa batang pinunasan ng mukha habang patuloy pa rin ang paghikbi at pag-agos ng luha sa mga mata niya. Di niya mapigilan na mapaluha. Siguro masyado na talagang nag-uumapaw ang luha sa mga mata niya at sama ng loob sa dibdib niya. Every time she's with him, nababasag ang self-confidence niya. Nawawalan siya ng tiwala sa sarili. Natahimik ang kaharap niya. Hindi ito nagsalita, ngunit malamig pa rin ang ekspresyon nito at hindi yon mabasa ni Ella. I waited for you for 8 years. Bumuka ang bibig ng lalaki, ngunit mahina ang boses nito. Hindi yon marinig ni Ella dahil na rin sa malakas ang naging pag-iyak niya. Maya-maya pa'y nakarinig sila ng katok mula sa labas.
Inayos ni Blake ang damit at saka iniwan si Ella na nanghihinang napaupo sa couch. Boss, si Miss Lauren po? Ano namang kailangan yan? Tungkol daw po sa kaibigan ninyo. Bakit siyang tumatawag imbes na ang kapatid niya? Nawala na ba ng kamay si Carl? Nangawi si Mr. Kim. Tsaka umiling. Binigay nito ang cellphone. Tinanggap ito yan bago sagutin. Hindi pa man nga nakakaisang minuto, pinatay na kagad nito ang tawag at ibinigay na sa kanya ang cellphone. Sinundan siya ni Mr. Kim at napasulyap pa sa nakasaradong pintuan ng kwarto habang si Ella na may nakatulog ng mahimbing dahil sa pag-iyak. Kinabukasan, hindi pa rin niya nasilayan ng hayop na yon, kaya dumiretso siya sa banyo para magbihis at magayos. Namumugto pa ang mga mata niya pero umimpis na yon ng kaunti. Sinundo siya ni Mr. Kim pagkaraan ng ilang oras. Wala ang boss nito at tanging silang dalawa lamang ang sumakay sa sasakyan papunta sa gaganaping event. Ipinaskill ni Ella ang professional na ngiti sa labi nang makaharap ang iba't ibang guest. Naroon ang hayop pero tina naman wala lang din dito ang nangyari nung gabi, kaya ganoon na lang dan ang inakto ni Ella. Isang linggo siyang walang pahinga at puro trabaho kasama si Mr. Kim at ang hayop na masasabi niyang boss niya ngayon ay talaga namang seryoso humagtrabaho. Wala nagsasalita sa kanila tungkol sa pangyayari nung nakaraang linggo ng gabi at kung mag-uusap man sila ay tungkol lang din sa business event na mangyayari sa mga susunod pang araw. Kung matatapos agad yon, sigurado mas mauunang makauwi si Ella. Sa kasalukuyan sa kumpanya sila ni Montreal na nakabase sa Russia. Nasa isang table si Ella para ayusin pa ang ibang dokumento habang busy naman sa pagpirma si Blake. Tahimik ang opisina dahil wala silang imikan. Tanging pagtunog lang ng papel ang maririnig sa loob. Pasimpleng tinitingnan ni Blake ang babae sa kanilang table. Seryoso lang ang mukha nito at focus na focus. O sadyang ayaw lang talaga nitong makipag-usap sa kanya. Binaba niya ang kamay na may hawak na ballpen at nilagay ang isang kamay sa noo. Ilang linggo ng tila manika na walang imik at salita ang babaeng kasama niya. Isang linggo na rin paulit-ulit na lumalabas ang imahe nitong umiiyak at tumahagulhol sa isip niya. Guilty? Wala yon sa vocabulary niya. Kung di niya pa to makakausap at mapapapayag, mawawalan na siya ng pag-asa na makasalubong ulit to sa daan kung mas mauna tong makauwi sa kanya sa Pilipinas. Just say sorry. Naalala niyang anang kaibigan niya nang mag-usap-usap to tungkol sa kung paano mapaamo ang isang babae. Hindi naman siya interesado dahil wala siyang balak magpakababa para lang sa isang babae. Noon, but now, looking at those pair of glistening eyes of her, maybe it's worth it. After that, he'll ruin that glow and will leave. It makes his body hot just imagining her sweaty face and body, moaning his name. Natigilan siya sa pag-iisip, tsaka muling tinuloy ang gawain. Mukhang nababaliw na nga siya. What is that? Napaurong si Ella at alertong tiningnan si Blake na naglapag ng wine sa table niya. Baka kung ano na naman ang gawin nito sa kanya at talagang hindi na siya magpipigil ngayon. Bumubuka at sara ang bibig nito na tila nag-aalangan. Peace offering. Peace offering. Huwag mo akong pinagdulolo. I'm sorry. Natigilan si Ella lalo na makita ang mahinahon at malamyos na tingin ng lalaki sa kanya. What? I'm really sorry. As if naman, magiging okay na tayo kung magsasorry ka at tititigan mo ako ng ganyan? Umingo siya, tinuloy ang pag-arrange ng mga papeles. Dinig naman niya ang pagbuntong hininga ng kaharap, ngunit di pa rin to umaalis. I think what I did last time is wrong. You think? What do you mean? Napaurong si Blake nang bigla siyang tumayo, tsaka hinampas ang table. It is really wrong. Bahagyang huminahon si Ella. Are you done checking those papers? Yes. You go and drink by yourself because as what you can see, I'm busy. That's why I came to you. You already organized these papers for the 5th time? Namula ng bahagya si Ella. Kinuha ang wine at saka dumiretso sa sofa kung saan kadalasan umuupo ang mga guest. Okay, both of us are not busy so let's drink. But, dinuro niya si Blake na papalapit. I'm still mad. Don't you dare think that I already forgave you. I hate you. Napatango si Blake ngunit wala pa ring makikitang emosyon sa mukha ng lalaki habang ini-enjoy naman ni Ella ang pag-inom sa wine na ilang linggo na nang hindi natikman. Di naman to nakakalasing kaya't siguro ayos lang uminom sa tabi ng lalaking to, diba? Well, yun ang akala niya.